Pagdating ng hapon ay umuwi na kaming mag-iina, dahil nag-aya na si Flynn at Felice, dahil pagod na raw silang makipaglaro. Pagtapos ng sandaling pag-uusap namin ni Jason, ay iniwan ko na lang talaga siyang nakatayo doon, at nakatanaw sa mga anak ko, hindi na nga niya nagawang bumalik pa sa inuupuan niya kanina. Pagsapit ng gabi, alas 7 pa lang ng gabi ay tulog na ang dalawang anak ko, na sa palagay ko'y umaga na ang gising, ganoon kasi silang dalawa sa tuwing napapagod sa sobrang laro, napapahaba ang tulog at umaga na ang gising. Gabi na pero halos wala akong balak na siputan si Jason sa plaza. Kahit ako ang nagsabing magkita at mag-usap kaming dalawa, wala naman akong sinabing oras sa kanya, mamaya dumating ako doon wala naman siya, kaya palilipasin ko na lang muna ang isang oras pa ulit, malamang naman ay wala pa siya doon. Isipin ko pa lang din na makikipag-usap ako sa kanya, ay nanghihina na ang tuhod ko, ang daming what if sa utak ko, pero sabi ko nga sa sarili ko desisyon ko ito, kaya dapat ay panindigan ko. Hindi ito tungkol sa akin, kaya baliwala na lang muna ang nararamdaman ko, kaligayahan ng mga anak ko ang nakasalalay dito, ang pagkilala nila sa amang matagal nang gustong makita, kaya kahit punong-puno ako ng takot bahala na. Ate hindi ka mapakali dyan, nahihilo na ako sa'yo. Kunot noong sabi ni Laisha, habang nakaupo sa upuan naming gawa sa kawayan, sige kasi ako ng lakad sa harapan niya. Kinakabahan ako Laisha, antag ko, saan naman ate? Mukhang naguguluhan niyang tanong. Makikipag-usap ako sa papa ng kambal, sabi ko sabay lakad ulit. Saan ate at sino siya? Magkasunod niyang tanong. Basta makikilala mo din siya, sa ngayon tulungan mo akong mag-decide kung sisipot ako sa usapan. Nagdadalawang isip ako, dahil baka agawin niya sa akin ang mga anak ko, at ayokong mangyari iyon. Nag-aalalang sabi ko. Bakit ka pa nagsabi na makikipag-usap ka ate, kung natatakot ka naman pala? Salubong na kilay niyang sabi. Kasi baka agawin niya si Flynn at Felice sa akin. Sambit ko. Hindi ka sigurado ate, kaya maigi kong puntahan mo na siya at kausapin, alam kong ayaw mo pero para sa dalawang bata gagawin mo. Nandito lang ako ate para umalalay sa'yo, kapag nahihirapan ka mag-decide, pero para sa akin kailangan na nila ng ama lalo't palaging nagtatanong si Flynn itong mga nakakaraan, mahabang antag niya. Sandali pa akong nagpalakad-lakad sa loob ng bahay, bago nakapagdesisyong puntahan na si Jason sa plaza. Siniguro ko munang maayos ang sarili ko sa suot na black hoodie jacket at maong short, sa plaza lang naman ako pupunta, kaya hindi na ako nag-abala pang magbihis. Nang makarating ako sa plaza, ay malayo palang natano ko na si Jason na nakaupo sa isang bench malapit sa harap ng maliit na chapel, alam kong siya iyon, dahil halos wala ng tao sa lugar sa mga oras na ito, tahimik lang akong lumapit sa kanya sabay na upo kung saan siya nakaupo. God you're here. Gulat niyang sabi nang mapansin ako. Sa gilid ako ng bench na upo, at hanggat maari ay iniwasan kong madikit sa kanya. Kanina ka pa? Maikling tanong ko. Yes 7 PM, sagot niya habang nakatingin sa akin. Okay, tanging sagot ko. Hindi na muna ako ulit kumibo o nagsalita, dahil hindi ko alam kung saan at paano ko uumpisahan ang pag-uusap na ito, ramdam ko naman na hinihintay niya lang akong magsalita, dahil panay ang sulyap niya sa akin. Are they sleeping now? Pagtatanong niya bigla. Oo mula pa kanina pag-uwi namin, medyo napagod, kaya mabilis nakatulog, sagot ko. Wala ka bang pagdududang nararamdaman sa mga anak ko? Seryoso kong tanong, dahil gusto kong makasiguro muna natanggap niya ang mga anak ko. Anak natin Emma madiin niyang sagot. Pwede mo naman silang ipa-DNA muna, tutal mayaman ka naman, antag ko ulit. Why would I do that? Sigurado akong akin sila, dahil mukha pa lang ni Flynn sigurado na ako. Ramdam ko ang inis sa boses ni Jason na halatang pinipigilan niya. Gusto ko lang naman makasigurado ka Mr. De Alvas, baka kasi sa huli ay magduda ka ng biglaan, sambit ko nang hindi nakatingin sa kanya. Anak ko sila sigurado ako, dahil ramdam ko, antag niya sabay sapo ng palad sa mukha niya. Bukas ng umaga pumunta ka sa bahay namin bago ang agahan. Ipapakilala kita ng maayos sa kanilang dalawa, antag ko pa rin nang hindi nakatingin sa kanya. Ganoon kadali Emma, gulat niyang tanong na nagpakunot ng noo ko, anong ibig niyang sabihin sa tanong niya. Anong ganoon kadali Mr. De Alvas?
Inis kong tanong. Stop calling me like that. Inis niyang sabi. Wag mo akong turuan kung paano ako makikipag-usap sa'yo. Pairap kong sabi. I mean ipapakilala mo ako sa mga anak ko ng ganoon kadali. Nang hindi ako pinapahirapan. Tanong niya sa akin na mukhang naguguluhan. Gusto muna niya atang pahirapan ko siya. Pasalamat na nga siya at hindi ako gaya ng iba na ilalayo ang mga anak, gayong unti-unti nang nagtatagpo ang mga landas nila. Hindi ako mahilig manakit o gumanti sa ibang tao, Jason. Kaya nga ako laging nasasaktan noon. Oo, ganun kadali, dahil ayoko nang maramdaman ng mga anak ko na may kulang sa kanila habang lumalaki. Ayoko din na makaramdam sila ng galit sa akin lalo na sa'yo, lalo na ngayong nagkakaisip na sila. I only want their happiness. Kahit labag sa loob ko babalewalin ko, basta para sa kanilang dalawa gagawin ko, antag ko sabay tayo at lakad ng kaunti, palapit sa pintuan ng chapel na malapit lang sa inuupuan naming dalawa. Ewan ko ba kasi, kung bakit sa dami ng lugar sa mundo, dito ka pa talaga napadpad at kaibigan ka pa mismo ni Mayor, nagulo mo tuloy ang isip ko pati ang isip ng mga anak ko, antag ko. Hindi kumikibo si Jason, at pansin kong sa akin lang nakatuon ang atensyon niya. Ang tagal kong umasa Emma na makita kayo ng anak natin, antag niya sa mahinang boses pero narinig ko naman. Ha, ikaw umasang babalik ako. Bago iyan sa pandinig ko. Sambit ko sa kanya, pero hindi niya sinagot. Kaya mo bang mangako sa akin Jason, na hindi mo sasaktan at ilalayo sa akin ang mga anak ko? Naniniguro kong tanong. Kahit ikaw Emma hindi ko nasasaktan, pangako yan, antag niya sa tabi ko. Hindi naman ako kasali sa usapan Jason, gusto ko ng assurance para sa mga anak ko lang, sagot ko sa kanya. Nakatayo na rin pala siya kung saan ako nakatayo, hindi ko na malayang nalapitan niya na ako. Mangako ka Jason hindi mo ilalayo sa akin ang mga anak ko, payag akong makasama mo sila. Pero please sa akin sila uuwi ibabalik mo ang mga anak ko. Naluluha kong sabi na agad kong pinigilan. Hindi ko maiwasang maging emosyonal, isipin ko pa lang na makikilala na ng mga anak ko ang ama nila. Baka bigla na lang lumayo ang loob ng mga ito sa akin, at mas gustuhin na nilang makasama ang ama kesa sa akin. Kung hindi ka pa handa na makilala nila ako, I'm willing to wait and look at them from afar, sa ganoong paraan naman kahit paano ay masaya ako. Hindi mahalaga dito ang nararamdaman ko, oo natatakot akong baka ilayo mo sila sa akin, pero gusto kong maging masaya sila, at maranasang magkaroon ng ama, kaya ipangako mo sa akin na wala kang gagawin na kahit anong bagay, para masaktan sila Jason, kahit ako na lang wag lang sila, umiiyak ko na talagang antag. Mula pa naman noon handa akong ipakilala ka sa kanila, dahil ayokong maranasan nila yung mga dinanas ko, hindi mo lang may aalis sa akin ang takot. Mahalin mo sila yun kasi yung matagal na nilang gusto, at pangarap yung makilala ang papa nila, dugtong ko pa sabay punat sa luhang tumulo sa aking pisngi. Hindi mo kailangan na matakot Emma, at mas lalong hindi mo ako kailangan sabihan na mahalin sila, dahil mamahalin ko naman sila, dahil mga anak ko si Flynn at Felice, so stop worrying and crying, wala akong gagawin na kahit anong mali, o hindi mo gusto sa mga anak natin. Mahabang antag niya sabay akmang hahawakan ako sa balikat, pero agad akong umiwas. Saglit kaming natahimik, at kapwa nakikiramdam lang sa isa't isa, bago ko naisip na magsalita ulit, medyo kalmado naman ako sa sasabihin ko, ang kung ano mang gustong sabihin sa kanya. Hindi ko na sana gustong makita ka, pero alam ko namang darating ang araw na magkikita tayo, at dahil iyon sa mga anak ko Jason, kaya kahit ayokong kausapin ka, ginawa ko para sa kanila, antag ko sabay upo ulit. Anak natin Emma, hindi anak mo lang. Inis niyang antag pabalik sa akin. Sana hindi ako maging mali sa desisyon ko na ito, huwag mong bibiguin at paaasahin ang mga anak ko Jason, isang mali mo lang hindi mo na sila makikita, matapang kong sabi. Minsan na akong nagkamali sa iyo at sa kanila, kaya wala na akong planong magkamali pa ulit. I want to be with them, with you, kaya hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay mo, antag niya habang nakatingin na naman ng direkta sa mga mata ko. Pansin kong palaging hinuhuli ni Jason ang mga tingin ko, na agad ko naman laging iniiwasan. Ayokong tumingin sa mga mata niya, dahil pakiramdam ko magkakamali na naman ako sa buhay kapag ginawa ko iyon.
Sila lang ang dapat mong makasama Jason, hindi ako, dahil wala namang dahilan para maglaan ako, at ikaw ng oras sa isa't isa, tanging sagot ko sa kanya. You're the mother of our child, and I want to fix things between us, Emma, frustrated niyang sabi. Walang aayusin sa pagitan nating dalawa, Jason, dahil walang tayo. Natatawa kong sambit. Nahihibang na ata ang isa na ito, nakalimutan niya at ang ayaw niya sa akin mula pa man noon. Bakit kung makaakto siya akala mo may nakaraan kami? Umikot na ata ang mundo, samantalang saming dalawa noon ang may mararamdamang espesyal para sa kanya, pero basura lang ang turing niya doon. I love you, Emma, nasabi ko rin. Pasigaw niyang sabi sa akin, saka biglang tumayo at lumakad patalikod sa akin. Joke ba yan, Jason? Kasi kung oo, ang ganda ng joke mo. Lakas ng tama ng isang sa dami ng gagawing biro, yung bagay pa na nakakaloko talaga. You think I'm joking? Inis niyang tanong habang papalapit sa akin. Kahit kailan, Jason, hindi ka nagseryoso sa buhay, kaya imposibleng maniwala ako sa'yo. Pairap kong sabi. Huwag muna akong idaan sa mga bola mo, kasi ipapakilala naman na kita sa mga anak ko, hindi mo na ako kailangan atuan, kasi ibibigay ko naman ang gusto mo. Saka isa pa, wag mong gawing biro ang pagmamahal, Jason, dahil hindi nakakatuwa. Antag ko sabay lakad ng paatres palayo sa kanya, dahil konti na lang ay magkalapit na ang katawan naming dalawa. Bukas ng umaga pumunta ka sa bahay namin, sasabihin ko lahat sa mga anak ko at ipapakilala kita ng maayos sa kanila. Hahayaan kitang makasama sila ng buong araw, basta mangako kang ibabalik mo sa akin ang mga anak ko. Pinal kong sabi sa kanya. Mahirap bang paniwalaan para sa'yo, Emma, ang sinabi ko? Seryoso niyang sambit sa akin. Alam kong tanggap mo ang mga anak ko bilang anak mo, kaya sana mahalin mo sila ng totoo. Matagal na nilang pangarap na makilala ang ama nila, sagot ko para matuon sa ibang bagay ang atensyon ni Jason. Ramdam kong iba ang gusto niyang ipahayag sa mga sinasabi niya, at ayokong marinig ang mga iyon. Dahil alam kong ang tulad niya kailanman hindi sasabihin sa akin ang mga katagang iyon, maliban na lang kung pinaglalaroan niya ako. Mauuna na ako sa iyo, salamat sa oras mo, antag ko sabay talikod palayo sa kanya, pero bago pa man ako tuluyang makalayo, narinig ko ang yabag niyang sumusunod sa akin. Nakapag-usap na tayo, Jason, ano pa bang kailangan mo? Inis kong antag nang huminto ako sa paglalakad para tanungin siya. 4-5 long years, Emma, naghintay ako sa'yo, naghintay ako kahit para na akong nababaliw kakaisip sa'yo, at sa batang dinadala mo noon. Kaya kitang hanapin gamit ang yaman at koneksyon na meron ako, pero pinigilan ko ang sarili ko, dahil alam kong kailangan mong ayusin ang sarili mo, kaya nagtiis ako nang hindi ka nakikita at hindi nasasabi sa'yo yung totoong nararamdaman ko. Frustrated niyang antag. Wala na akong panahon sa ibang sasabihin mo, Jason, tungkol lang sa mga anak ko ang usapan natin, kaya uuwi na ako, sambit ko sa kanya saka ako nagtuloy sa paglalakad, pero pinigilan niya na naman ako, at this time hinila niya na ako sa palapulsuhan ko. I'm in love with you, Emma, katangahan man pero minahal kita, noong mga panahon na bigla ka nalang naglaho na parang bula sa buhay ko, seryoso niyang sabi. Habang nakatingin ng direkta sa mga mata ko. Pero manhid na ako pagdating sa usaping pagmamaha, dahil kahit naman kailan walang nagparamdam sa akin na totoo ang bagay na iyon, at deserve akong mahalin, swerte ko lang talaga dahil biniyayaan ako ng Diyos ng dalawang anghel na magpaparamdam sa akin ng totoong pagmamahal mula sa mga anak ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo, Jason, yang nararamdaman mo isa lang yang basura, kaya maigi pang itapon mo na lang yan dahil doon yan nababagay. Pinal kong sabi sa katuluyang naglakad ng mabilis palayo sa kanya. Hindi na ako yung Emma na marupok, at mas lalong hindi na ako yung Emma na masokista. Sino ang maniniwala sa sinasabi niya, kung mula pa man noon basura lang din naman ang tingin niya sa akin, at sa nararamdaman ko para sa kanya. Si Flynn at Felice lang ang ugnayan naming dalawa sa ngayon, at wala nang iba. Mga anak ko lang ang kaya kong pagtuunan ng pagmamahal, wala nang iba at sigurado naman akong konsensya lang ang nararamdaman niya para sa akin, at hindi pagmamahal. Ang isang Jason de Alves mamahalin ang basurang tulad ko. Kalokohan. Halos hindi ako nakatulog sa buong magdamag, dahil sa kakaisip ng mga posibleng bagay na pwedeng mangyari, oras na ipakilala ko ang kambal na anak ko sa ama nilang si Jason, na ilang ulit na din nilang nakita.
Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano, pero kailangan kong ikalma ang sarili ko, dahil sigurado naman akong bago makuha ni Jason sa akin ang mga anak ko, ay hindi siya magtatagumpay sa gagawin niya. Dahil hindi nga ako nakatulog ng maayos, at maaga pa lang ay gising na ako, minabuti kong bumangon na at mag-asikaso ng magiging agahan naming mag-iina at ni Laisha. Oras ng agahan ko planong ipakilala si Jason sa mga anak ko, at ito ang unang beses na makakasamang kumain ng agahan ni Flynn at Felice ang papa nila, kaya naman naisip kong ihanda ang mga paborito nilang pagkain, nang sa ganon ay maging ganado silang dalawa. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan ang pagpapakilala kay Jason, bilang ama sa mga anak kong si Phil at Felice, iniisip ko ang magiging reaksyon nila, pero alam ko na matutuwa at magiging masaya sila, dahil matagal na nilang pangarap na magkaroon ng ama na makakasama nila. Abala ako sa pag-aayos ng hapag, nang biglaang may kumatok sa pintuan, kaya naman itinigil ko muna ang ginagawa ko, para tignan kung sino ang kumatok. Lalo kong naramdaman ang kaba sa dibdib ko, nang makita si Jason na nakangiti at nakatayo sa harapan ng pintuan ng bahay namin, kaba sa mga pwedeng mangyari anumang oras. Dama ko ang malakas na kabog ng dibdib ko, pero pilit kong inayos ang disposisyon ko, para hindi makita ni Jason na kabado ako sa mga oras na ito. "Good morning, Emma," nakangiti niyang antag sa akin, nang pagbuksan ko siya. "I came here early, para kapag gising na sila nandito na ako, pero kung hindi okay sa'yo aalis na lang muna ako," nakangiti niyang antag sa akin. "Ayos lang, mas maganda nga siguro na makita kanila na nandito kapag gising na sila, para masabayan mo rin silang kumain ng agahan," walang buhay kong sabi. Hindi naman siguro ako masama, kung wala akong kabuhay-buhay sa tuwing magkausap kaming dalawa, diba? Ayoko lang kasing isipin ni Jason na okay kaming dalawa kahit hindi naman, ayoko ring gagawin niyang dahilan ang kambal ko, para mapag-usapan namin ang sinabi niya sa akin kagabi lang, saka sigurado naman akong hindi totoo ang bagay na iyon. "Maupo ka muna, gigisingin ko na rin sila," antag ko sa kanya, sabay turo sa upo ang kahoy sa sala ng munti naming bahay. Tatalikuran ko na sana siya, matapos kong ituro sa kanya ang upuan, pero bigla niya akong hinawakan sa balikat, dahilan para mapahinto ako sa akmang paglalakad patungo sa hapag. Imbis na sumagot ako, ay tinanggal ko lang ang kamay niya na nasa balikat ko, saka siya tinignan ng masama. "If I'm making you this uncomfortable, pwede namang sa ibang araw na lang," sambit niya sabay upo. "No, it's okay, hindi naman magbabago yung pagiging hindi ko komportable sa iyo," antag ko sabay marcha pabalik sa hapag. Pagbalik ko sa hapag, ay nabungaran ko si Laisha na abala na sa pag-aayos ng mga pagkain na niluto ko para sa almusal. "Ate siya ba?" tanong niya sa akin nang makalapit ako. "Siya ang alin?" Salubong na kilay ko ding tanong. "Ang papa ni Flynn at Felice." Nakapamaywang niyang tanong ulit sa akin. "Oo, siya nga, at ipapakilala ko na siya ngayon sa kambal," seryoso kong sagot, sabay lapag sa fried rice na niluto ko. "Ay ate, ang gwapo naman pala ng boyfriend mo," kinikilig na sabi ni Laisha. Dahil sa sinabi niya ay napahinto ako sa ginagawa ko, anong boyfriend ang sinasabi ng batang ito, kahit kailan ay hindi kami nagkaroon ng ganoong label. "Hindi ko siya naging boyfriend, Laisha," antag ko sabay abot sa kanya. Sabay abot ng tasa na may lamang kape. "Ibigay mo yan sa kanya tapos magbihis ka na," gigisingan ko na ang kambal, antag kong muli sabay marcha papunta sa kwarto ng mga anak ko, pero bago pa man ako makarating ng tuluyan sa kwarto ni Flynn at Felice, ay naririnig ko na ang mga boses nila sa sala. "Flynn, Felice," pagtawag ko sa dalawang anak ko, na mayroong pagtataka sa mukha. Mabilis ko silang nilapitan at hinawakan sa magkabilang kamay, nakatitig lang silang dalawa kay Jason na tahimik lang na nakaupo, habang nakatingin lang din sa mga anak ko. "Good morning mama," antag nilang dalawa sabay halik sa pisngi ko. "Good morning mga baby ko," antag ko. "Mama, bakit po nandito si sir?" Inusenteng tanong ng anak kong si Flynn, habang diretsyong nakatingin lang kay Jason. "Good morning po sir," masayang bati naman sa kanya ni Felice sabay abot sa kamay niya, upang magmano, nakasanayan kasi ng mga anak ko na palaging magmano sa nakakatanda. Bilang pagpapakita ng respeto, napansin kong nagulat siya sa ginawa ni Felice, pero mabilis naman niyang nabawi ang itsura mula sa pagkakagulat. "May utos po ba si Mayor kay mama?"
kaya po kayo nandito? Tanong naman ni Felice ulit sa kanya. Palipat-lipat ang tingin ni Jason sa akin at sa dalawang anak, ramdam kong hinihintay niya lang ang mga sasabihin ko, bago siya magsalita. Napansin kong tahimik lang na binaba ni Laisha ang tasa ng kape sa katabing upuan ni Jason, dahilan para mapatingin siya sa gawin nito. Nagkaroon ako ng pagkakataon sandali, na pawalan ang mahabang paghinga na dulot ng kaba. Sir, bakit po kaya tayo magkamukha ano? Inusenteng tanong ulit ng anak kong si Flynn sa kanya. Parang ayoko nang ituloy ang gusto kong mangyari, ang ipakilala siya sa mga anak ko. Natatakot ako at kinakabahan, pero hindi naman na ako pwedeng umatras. Nandito na kami sa katotohanan kaya kailangan kong harapin ang takot na ito. Inayos ko ang disposisyon ko, bago lumuhad sa harapan ng dalawa kong anak, upang magpantay ang mga tingin namin. Handa na akong sabihin sa kanila na ang lalaking nasa harapan nila ngayon ay ang ama nila. Di ba gusto niyong makilala ang papa niyo, anak? Nakangiti kong tanong sa kanila, sinikap kong pigilan ang mga luha ko, pero talagang mababaw ang mga ito, kaya naman mabilis na namilisbas ang luha sa pisngi ko. Mama, bakit ka nagka-cry? Malungkot na tanong ni Felice. Mama, bakit po? Si Flynn. Wala mga anak, happy lang si mama, kasi ipapakilala ko na kayo sa papa nyo, sagot ko sa tanong nilang dalawa. Sunod-sunod ang naging pag-agos ng luha ko, pero pilit kong pinigil ang mga ito, dahil hindi ako pwedeng maging ganito sa harapan nilang mag-ama, lalo na sa harapan ni Jason. Siya ang papa nyo mga anak, siya ang papa nyo na matagal nyo nang hinihintay na makilala, kalmado kong sabi kahit na may mumunting luha pa rin sa mga mata. Ikaw po ang papa namin. Umiiyak na tanong ni Felice nang lapitan niya ang ama. Kaya po ba magkamukha tayong dalawa? Naiiyak din na tanong ni Flynn. I'm your papa mga anak, ako ang papa nyo, maluhaluhang sabi ni Jason, sabay buhat sa dalawang anak. Bakit ngayon mo lang po kami pinuntahan? Love mo ba kami ng Kuya Flynn ko? Humihikbing tanong ni Felice sa kanya. Hindi na po ba kami bad sa inyo, kaya nandito ka na ngayon? Tanong naman ni Flynn sabay kusot sa mga mata. Binaba na muna sila ni Jason, bago lumuhad sa harapan nilang dalawa, kita ko ang pagpatak ng luha ni Jason. Maaaring luha dulot ng pinaghalong saya at lungkot, dahil sa wakas ay kilala na siya ng mga anak niya. Hindi kayo bad, mahal ko kayo, I'm sorry kung ngayon ko lang kayo napuntahan. I'm sorry mga anak, babawi ang papa sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, at araw-araw humihiling ako na makita at makasama kayo. I'm sorry kung madami akong pagkukulang sa inyo. Sorry mga anak. Umiiyak na antag ni Jason, sabay yakap sa dalawang anak. Ikaw ang papa namin, may papa na kami ngayon, umiiyak pa ring sabi ni Felice, pero nakangiti na sabay haplos sa mukha ng ama. Hindi mo na po ba kami iiwan papa? Tanong naman ni Flynn. Hindi na mga anak, and I promise to both of you. I will always be here to love you, and also to take care of you and our princess, antag niyang nakangiti, sabay gulo sa buhok ng anak. Ngayon ko napagtanto sa sarili, kung gustong-gusto ng dalawang anak ko ang magkaroon ng ama, at may matatawag na papa. Hindi lang nila ipinapakita sa akin ang kasabikan sa bagay na iyon, pero sigurado akong araw-araw humihiling sila. Hindi ko gustong ipagkait sa kanila ang mga panahon at pagkakataon, na makasama ang ama nila. Punong-puno lang ako ng takot, na baka mawala sila sa akin at kunin ni Jason, dahil sino ba naman ako, isang babae lang naman ako na punong-puno ng problema sa buhay, babaeng kahit kailan hindi tanggap ng magulang. Babaeng may trust issues sa madaling salita. Habang tinitignan ko sila ngayon, na masayang magkakayakap, tila kinurot ang puso ko, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa saya na nakikita ko sa mga mata ng anak ko. Habang kausap at yakap ang ama nila, nilingon ako ni Jason, kaya naman dali-dali kong pinunasan ang luha sa mga mata ko, at ngumiti ng mapait sa kanya, napansin ko kasing nilingon din ako ng anak kong si Felice. Breakfast na tayo mga anak, para makapag-bonding kayo ng papa nyo. Pag-aya ko sa kanila ng nakangiti. Kasama ka ba mama? Tanong ni Felice habang akay ang ama papuntang hapag. No anak, magtitinda ang mama sa palengke, sagot ko sa anak. Pero bakit po mama? Sunod naman na tanong ni Flynn. Ngayon nyo lang makakasama ang papa nyo, sulitin nyo ang oras ng magkakasama.
Huwag intindihin si Mama, okay, sagot ko sa anak sabay giya paupo sa hapag. Papa, dito ka po sa gitna namin ni Kuya Flynn. Mama, di ba okay lang sayo? Antag ni Felice habang hila-hila pa ang kamay ng ama, at pupungay-pangay ang mata na nakatingin sa akin. Pansin kong nakatitig lang sa akin si Jason, na tila naghihintay ng sagot ko. Sige, natabihan mo na ang mga bata, walang buhay kong antag. Tahimik lang akong kumain ng agahan, habang si Laisha ang abalang nag-aasikaso sa pagkain ng mga anak ko at ni Jason, naiilang akong kumilos sa sarili kong bahay, dahil pansin ko ang bawat pagsunod ng tingin ni Jason sa akin. Alam kong sasabihin ng iba na ang bilis kong pinakilala ang kambal kong anak kay Jason, gayong dapat muna niyang paghirapan lahat ng bagay. Kung ako naman ang magdedesisyon, hindi ko ipapakilala ang mga anak ko sa kanya. Ako ang ina at ako ang naghirap sa lahat ng bagay, kaya anong karapatan niya, hindi ba? Kaya lang kasiyahan ng anak ko ang nakasalalay yung fulfillment na mararamdaman nila bilang mga bata, na mayroong nanay at tatay na kasama, kahit ayoko ginawa ko, wala namang magulang na hindi gugustuhin ang kaligayahan ng anak. Pangako ko naman sa sarili ko, na tanging tungkol lang sa mga anak naming dalawa ang magiging usapan namin, at hanggat maari wala ng iba, hindi ko hahayaang magbukas pa siya ng ibang usapin tungkol sa ibang bagay, na magpapaalala sa akin ng lahat. Hoy ate! Antag ni Laisha ng malakas sa tabi ko, na may kasamang kurot pa sa tagiliran ko. Ano ba? Gulat kong sagot. Aba, kanina ka pa tinatawag ni Flynn, sobrang tulala ka po. Natatawang antag niya sa akin. Eto ang gamot mo ate, nasa banyo na yung dalawang bata. Ako na po ang baalang mag-asikaso sa kanila, antag niya sabay marcha papunta sa banyo. Ganoon ba kalalim ang pag-iisip ko, para hindi mapansin na natapos ng kumain ang mga bata? Why are you taking medicine? Antag ni Jason, na hanggang ngayon pala ay nasa hapag pa kasama ko. Hindi ko pinansin ang tanong niya, bagkus ay tumayo na ako, para mag-umpisang ligpitan ang kinainan namin. Ingatan mo yung mga anak ko ikaw nang bahala kung anong gagawin nyo ngayong araw, antag ko sa kanya. Matalino naman sila at alam na nila ang bawal sa hindi, kaya hindi na ako magbibilin, basta iuwi mo ang kambal ko sa akin Mr. De Alvas, antag ko pa ulit sabay kuha ng pinagkainan niyang plato. Why are you treating me like this, Emma ha? Did I force you to introduce me to them, para treatuhin mo ako ng ganito? Galit niyang antag, kaya naman nag-angat ako ng tingin sa kanya, saka siya tinignan ng masama. Anong pagtrato ba ang gusto mong gawin ko ha De Alvas? Antag ko. Just talk to me nicely, seryoso niyang sagot. Sa harap ng mga anak ko kakausapin kita ng maayos, pero kapag wala sila hindi na kailangan. Huwag kang abusado Jason, hanggang ngayon ba naman pala desisyon ka pa rin sa gusto ng iba? Inis kong sagot. Gusto ko lang mag-usap tayo ng maayos, para sa mga anak natin, that's all. Wala tayong pag-uusapan, dahil desisyon ko lagi ang masusunod pagdating sa mga anak ko, kaya hindi na kailangan pa, antag ko sabay diretso sa may lababo, para maghugas ng mga pinggan. Pag-usapan natin yung tungkol sa atin, mahina niyang antag pero nadinig ko naman. Anong tungkol sa amin? Nagkaroon ba ng amnesia ang isang ito, tapos paggising nasa alaala niyang may nakaraan kaming dalawa? Abay ang lakas ng saltik niya, nakalimutan niya na atang basura lang ang tingin niya sa akin noon, at sa nararamdaman ko. Wala namang tungkol sa atin Mr. De Alvas, saka pwede ba, tigilan mo na ang kakaungkat sa nakaraan. Binaon ko na lahat ng bangungot na iyon sa limot, saka ko tinapon sa basurahan kung saan sinabi mong mas bagay ako, may pang-asar kong sabi. Hahayaan kitang makasama lagi ang mga bata, hindi kita babawalan o pipigilan, pero pwede ba wag na wag mo nang uungkatin sa akin lahat ng tungkol sa nakaraan. Okay na ako Jason, masaya ako sa buhay ko at sa mga anak ko, kaya please lang ibasura mo na rin yung gusto mong pag-usapan natin, tutal ay doon yan nababagay. Gusto kong bumawi sa iyo Emma, sa mga pagkakamali at pagkukulang ko. Gusto kong maging maayos tayo, hindi lang dahil may anak tayo, kundi dahil ayon ang gusto ko. Mahal kita, mahirap bang intindihin iyon? Seryoso niyang sabi habang nakapamiwang na nakatingin sa akin. Binitawan ko ang hawak kong plato, saka unti-unting lumapit sa kanya, mukhang kailangang magising ng isang Jason De Alvas sa katotohanan.
Anong akala niya sa akin sira ang ulo, na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin yung pagmamahal ko noon para sa kanya, na sinayang lang naman niya. Ano kayang nangyari sa kanila ni Karel, para biglaan siyang maging ganito? Anong nangyari sa kanya sa loob ng 5 taon? Ewan, wala naman dapat akong pakialam sa tulad niya. Mahal mo ako. Seryoso kong tanong sa kanya nang makalapit ako. Tinignan niya lang ako ng direkta sa mata, imbes na sumagot. Itapon mo yang pagmamahal na yan sa basura, wala yang halaga sa akin Jason, wag mo akong paikutin ulit, dahil hindi na ako yung babaeng syunga noon. Hindi mo ako kailangang lokohin na mahal mo ako. Para makuha sa akin ang mga anak ko, dahil ako at ako ang masusunod pagdating sa mga anak ko. Nagbago ka na, galit niyang sagot sa akin. Oo dahil hindi habang buhay tatapakan niyo ako, antag ko sabay tulak ng bahagya sa kanya, sapat na para magkaroon ng distansya ang pagitan naming dalawa. Mabilis akong bumigay sa kanya. Oo, pero para lang iyon sa mga anak kung naghahanap na ng ama. Hinding-hindi ako bibigay sa sinasabi niyang pagmamahal para sa akin, hindi ako syunga para maniwala sa taong gaya niya. Sigurado akong palabas niya lang ang bagay na iyon. Hindi na ako marupok gaya noon. Bagong Emma na itong nasa harapan niya, at hindi na basta-bastang maaapi ng kung sino man. Ayoko mang makita at makasama siya, alam kong malabo na, kanina nang ipakilala ko siya sa mga anak ko, ramdam ko ang tuwa at saya nila, kaya hindi ko puputulan ang anumang saya na meron ang mga anak ko.